Sa isang maliit na baryo sa tabing ilog, doon ipinanganak at lumaki si Elias. Anak siya ng isang mangingisdang si Mang Ruben at isang tindera ng gulay sa palengke na si Aling Marites. Bata pa lamang siya ay ramdam na niya ang bigat ng buhay, ngunit hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang kahirapan upang maging masipag at mapagmahal na anak. Araw-araw, madaling araw pa lamang ay gigising na si Elias upang samahan ang kanyang ama sa pangingisda. Elias, anak, gising na, malamig pa ang simoy ng hangin, pero kailangan na nating pumalaot. Tawag ni Mang Ruben habang tinatapik ang balikat ng binata. Napapailing man sa antok, ngumiti si Elias at mabilis na nagbihis ng lumang t-shirt at shorts. Sa bangka, habang sumasagwan, nasanay na si Elias sa katahimikan ng ilog. Pinagmamasdan niya ang mga bituin na unti-unting natatabunan ng liwanag ng araw. Tay, balang araw gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong may paraan, wika ni Elias habang nakatingin sa mga bituin. Napangiti si Mang Ruben, bagaman ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Anak, kung gaano kahirap ang dagat, ganoon din kahirap abutin ang mga pangarap. Pero tandaan mo, ang bawat huli natin kahit maliit ay may halaga at ang bawat sakripisyo may kapalit na ginhawa. Pagbalik nila mula sa pangingisda, diretso naman si Elias sa palengke upang tulungan ang kanyang ina. Si Aling Marites ay palaging nakaupo sa maliit na pwesto, naglalako ng mga gulay. Elias, anak, ito muna ang hawakan mong panukat. Ako naman ang mag-aabot sa mga suki, wika ni Aling Marites habang inaabot ang lumang timbangan. Ma, kung hindi ko po kayo tutulungan baka mapagod kayo ng husto. Ako na po ang bahala rito, sagot ng binata sabay bitbit ng bayong ng isang matandang suki. Kita sa kanyang mukha ang kasipagan at malasakit, hindi lingid sa mga mata ng mamatao sa baryo ang kanyang kabutihan. May mga pagkakataong nakikita siyang tumutulong magbuhat ng mga bayong ng mga matatanda o kaya na may nag-aalok ng isda sa mga kapitbahay na walang pambili. Salamat Elias, wala ka mang marangya sa buhay, napakayaman mo naman sa kabutihan, sabi ng isang matandang kapitbahay habang tinatanggap ang kaunting isda mula sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, hindi rin siya ligtas sa pangungutya. May mga kabataang nagdaraan at humahagikhik. Si Elias na anak ng mangingisda. Wala namang mararating yan, puro lang trabaho. Sigaw ng isa habang tumatawa. Ngunit hindi ito pinapansin ni Elias, bagkus ay mas pinili niyang ituon ang oras sa pagtulong at pangarap. Sa bawat gabi, habang nakahiga sa kanilang maliit na kubo, lagi niyang binabalikan ang mga pangarap. May isang lumang libro siyang nakuha mula sa isang kaibigan na nakapag-aral at iyon ang lagi niyang binabasa tuwing may oras. Balang araw, makakapagtayo ako ng maliit na negosyo. Hindi ko man maabot agad ang kolehiyo, sisikapin kong may marating para sa pamilya. Bulong niya sa sarili habang pinipisil ang lumang libro. Isang gabi, habang nag-uusap silang pamilya, hindi na iwasan ni Aling Marites ang mangamba. Elias, anak, pasensya ka na kung hindi natin maibigay agad ang gusto mong pag-aaral. Ginagawa namin ng tatay mo ang lahat. Ngumiti si Elias at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ma, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo sisisihin. Sapat na po na nandito kayo at nagtuturo sa akin ng tamang paraan para mabuhay. Ang pangarap, kaya kong pagtrabahuan. Dahil sa kanyang ugali, unti-unti siyang nagiging huwaran sa baryo. Kahit mahirap, pinipilit niyang maging matatag at masipag. Ang mga tao ay humahanga sa kanya, hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kabutihang loob na ipinapakita niya. Minsan, isang batang kalye ang lumapit sa kanya, gutom at nanghihingi ng barya. Kuya Elias, baka po may barya kayo, hindi ta po ako kumakain. Imbes na magbigay lang ng barya, ibinigay ni Elias ang baon niyang tinapay. Eto, kainin mo. Mas mabuti pa na mabusog ka kaysa ako. Sanay na akong magtiis. Nang makita ito ng kanyang ama at ina,
hindi nila mapigilang mapangiti kahit ramdam ang bigat ng buhay. Yan ang anak namin, bulong ni Aling Marites, may bahid ng luha sa kanyang mata. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at kahirapan, nanatiling buo ang loob ni Elias. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay puno ng pagmamahal sa pamilya, malasakit sa kapwa, at pangarap na balang araw ay magbago ang kanilang kapalaran. Sa murang edad pa lamang, naitatak na niya sa kanyang puso na hindi kayamanan ang sukatan ng halaga ng tao. Sa halip, ito ay ang kabutihan, kasipagan, at pagmamahal sa pamilya. At doon nagsisimula ang kwento ng isang binatang mahirap na, sa kabila ng lahat, ay pinili ang maging matatag at magbigay pag-asa hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nakaupo siya isang gabi sa tabing ilog, nakatingin sa kislap ng mga bituin, bulong niya sa sarili, "Hindi man ako perpekto, hindi man ako mayaman, pero gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang buhay na ito." At sa mamasalitang iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Elias patungo sa isang mas mabigat na kapalaran na hindi pa niya batid. Ngunit ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang kanyang simpleng buhay at malasakit sa kapwa, ay magsisilbing ilaw sa mamadilim na daan na kanyang tatahakin. Lumipas ang ilang buwan, mula nang mas lalo pang magsikap si Elias sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng dagat na hindi laging kalmado, dumating din ang unos sa kanilang pamilya. Isang gabi, matapos ang maghapong pamamalingke, biglang sumakit ang dibdib ni Mang Ruben habang nasa hapagkainan sila. Nabitiwan nito ang kutsara at halos mawalan ng malay. "Ruben!" sigaw ni Aling Marites habang niyugyog ang asawa. Napabangon si Elias at dali-daling inalalayan ang ama. "Tay, huwag kayong bibitaw. Dadalhin namin kayo sa health center." Pinilit nilang dalhin si Mang Ruben sa maliit na health center ng baryo. Ngunit sinabi ng nurse doon na kailangan ng mas masusing gamutan at mga gamot na hindi abot ng kanilang bulsa. "Kailangan po ng maintenance medicine ang tatay ninyo. Kung hindi, posibleng lumala ang kondisyon niya," paliwanag ng nurse na nakakunot ang noo. Napatingin si Elias sa ina, parehong halata ang pagkabahala sa kanilang mga mata. "Magkano po ba ang halaga ng gamot, ate?" tanong ng binata. Nang panggitin ang presyo, halos manghina siya. Ang halaga ay higit pa sa kinikita nila sa isang linggong pagtitinda ng gulay at pangingisda. Simula noon, naging malaking problema ang paggastos para sa gamot ni Mang Ruben. Kinailangan nilang bawasan ang kanilang pang-araw-araw na pagkain at ipunin ang kaunting kita upang makabili ng gamot. Ngunit dahil dito, bumagsak ang maliit na kita ng tindahan ni Aling Marites. Unti-unti na silang nauubusan ng paninda. "Pero sa ngayon, kayo muna ang uunahin ko." Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si Elias. Sa labas ng kanilang bahay, habang nakaupo sa isang lumang pangkito, naririnig niya ang tawa ng ibang kabataang kaedad niya na galing sa eskwelahan. May mga nagbibiruan, may mga may dalang libro. Sayang si Elias, ang talino pa naman. Pero wala rin, hindi naman siya makakatapos. Rinig niyang sabi ng isa sa kanila. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang masakit pakinggan, ngunit hindi niya hahayaang iyon ang maging katapusan ng kanyang pangarap. Kinabukasan, nagsimula na siyang maghanap ng mas mabigat na trabaho. Nag-apply siya bilang kargador sa palengke tuwing madaling araw bago pa sila pumalaot ng kanyang ama. Isang araw, habang nasa palengke, hindi napigilan ni Aling Marites ang biglang pag-iyak nang wala siyang maibigay sa suki niyang matagal nang bumibili. "Pasensya na po, wala na akong panindang bago. Hindi ko na po alam kung paano bubuhayin ang pamilya ko." Naramdaman ni Elias ang kirot sa puso. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa kanilang munting kubo, kinausap niya ang kanyang mga magulang. "Tay, nanay, magpapahinga na muna ako sa pag-aaral. Alam kong pangarap nating lahat na makapagtapos ako, pero hindi ko kayang nakikita kayong nahihirapan." "Anak," halos maluha si Mang Ruben. "Ayaw namin na isuko mo ang pangarap mo." Ngunit tumingin si Elias ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. "Hindi po ito pagsuko, tay. Ito ay sakripisyo. Babalik din po ako sa eskwela kapag may pagkakataon."
Pinapasan niya ang malalaking sako ng bigas at gulay kahit halos sumapit na ang kanyang balikat. "Elias, kaya mo ba yan? Ang bigat ng pinapasan mo," tanong ng isa sa mga kargador. Ngumiti lamang si Elias kahit pawisan at hingal. "Kailangan para sa pamilya ko." Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang bigat ng kanyang mga balikat. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil din sa responsibilidad. Ngunit nanatili siyang matatag. Sa gabi, habang inaayos ang gamot ng kanyang ama, palaging nakasama niya ang kanyang ina. "Elias, anak, pasensya ka na at sa murang edad mo, pasan mo na agad ang bigat ng pamilya," sabi ni Aling Marites habang hawak ang kamay ng binata. Ngumiti si Elias, bahagyang pagod ngunit puno ng determinasyon. "Ma, hindi po ako nagsisisi. Ang mahalaga, magkakasama tayo at hindi tayo sumusuko." Subalit hindi lahat ng tao ay marunong kumilala sa kanyang pagsisikap. May ilang kapitbahay at kabataan ang laging nangaasar sa kanya. "Ayon, si Elias, ang kargador. Imbes na nag-aaral, nagbubuhat na lang. Wala na talagang mararating yan." Ngunit pinili ni Elias na hindi lumaban sa paninira. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtulong at pagtapatatag ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama, kahit mahina, ay laging nagpapaalala, "Elias, anak, huwag mong kalimutan na matalino ka. May pangarap ka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kahirapan." Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring umaasa si Elias na balang araw, mababawi niya ang kanyang mga naantalang pangarap. Ngunit sa ngayon, sa bawat araw na lumilipas, siya muna ang sandigan ng kanyang pamilya, kahit kapalit nito ay ang sariling pag-aaral. At sa bawat gabing humihiga siya sa kanilang maliit na banig, may mga luha siyang pinipigil. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang panahon na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magbubunga ng pagbabago. Ganito nagsimula ang isa pang mabigat na kabanata sa buhay ni Elias. Isang yugto kung saan mas pinili niyang itabi ang sariling pangarap upang unahin ang pamilya. Kahit kapalit nito ay ang pagkatao niyang palaging nangangarap ng mas magandang bukas. Sa paglipas ng mga linggo, lalong dumoble ang pagsisikap ni Elias. Hindi lamang siya nagkakarga ng mga sako sa palengke, kundi patuloy pa rin siyang tumutulong sa kanyang ama sa pangingisda kahit mahina na ito. Ang bawat araw ay tila walang pahinga, ngunit sa kanyang puso, nananatili ang pananampalataya na darating din ang liwanag matapos ang lahat ng unos. Isang hapon, matapos niyang ibuhat ang mabibigat na sako ng gulay sa palengke, naglakad siya pauwi, pawisan at pagod na pagod. Nakatumo siyang naglalakad sa gilid ng kalsada nang biglang may narinig siyang malakas na busina. Isang itim na otse ang mabilis na dumausdos pababa sa matarik na kalsada. Halatang nawalan ng kontrol ang driver. "Diyos ko, baka may tamaan!" sigaw ng isang matandang naglalako sa gilid. Agad na kumilos si Elias. Mabilis niyang tinakbo ang gilid ng kalsada at nakita ang isang matandang lalaki na hindi na makatakbo dahil sa edad. Natatayo ito sa bangketa, halatang natigilan. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Elias ang matanda at mabilis na hinila palayo bago bumangga ang sasakyan sa poste. Malakas ang pagkabangga, ngunit ligtas ang matanda. Halos hingal na hingal si Elias nang maramdaman ang panginginig ng matanda sa kanyang mga bisig. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya habang pinapahinga ito sa isang tabi. "Salamat, salamat iho," wika ng matanda na may halong takot at pagod. Napansin ni Elias ang mamahaling kasuotan at relong suot nito. Halatang hindi ordinaryo ang kanyang natulungan. Ilang minuto lang, dumating ang mga tauhan ng matanda. "Don Ricardo, mabuti at ligtas kayo," sigaw ng isa. Sabay alalay sa matanda. Noon lamang nalaman ni Elias na ang kanyang nailigtas ay si Don Ricardo, isang kilalang negosyante sa kanilang bayan na may-ari ng ilang bodega at tindahan.
Habang pinupunasan ang pawis sa noo, nahihiya si Elias nang lapitan siya ni Don Ricardo. "Ano ang pangalan mo, iho?" Elias po," nahihiyang sagot niya. "Wala po yun. Swerte lang na napansin ko agad." Ngumiti ang matanda at hinawakan ang balikat ni Elias. "Hindi lahat ng tao ay may tapang na gaya ng sayo. Utang ko sayo ang buhay ko." Ilang araw ang lumipas at ipinatawag si Elias ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Nakaayos ang malaking gusali ng kumpanya nito at hindi maitago ng binata ang kanyang kaba. Nakasuot lamang siya ng lumang polo at maong, ngunit malinis at maayos. "Elias," bati ni Don Ricardo nang makapasok siya. "Naririnig ko mula sa aking mga tauhan ang tungkol sa pamilya mo. Kung nais mo, maaari kitang bigyan ng trabaho sa aking bodega. Hindi ito marangya, pero mas higit sa kinikita mo sa palengke." Napayuko si Elias, hindi makapaniwala sa narinig. "Don Ricardo, salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo biguin." Mula noon, nagsimulang magtrabaho si Elias sa bodega ni Don Ricardo. Ang kanyang mga gawain ay mabibigat: pagbubuhat ng mga kahon, pag-aayos ng mga paninda at pag-aasikaso ng mga papeles kapag kinakailangan. Ngunit dahil sa kanyang kasipagan, mabilis siyang nakilala ng mga kapwa-trabahador. "Ang sipag mo, Elias, parang wala kang kapaguran." Biro ng isang kasama habang nagbubuhat sila ng mga kahon. Ngumiti lamang siya. "Kailangan para may maipambili ng gamot at pagkain." Ngunit hindi lahat ng kasama ay natuwa. May ilan na nagsimulang mainis dahil napapansin agad ng mga tagapamahala ang kasipagan ni Elias. May isa pang trabahador na bulong ng bulong. "Naku, baka paborito na yan ni Don Ricardo. Tayo, matagal na rito, pero hindi pinapansin." Isang araw, dumalaw mismo si Don Ricardo sa bodega. Pinanood niya ang kilos ni Elias. Hindi ito nag-arte, simpleng trabaho lang. Ngunit may malasakit sa bawat ginagawa. Tinuluvan niya pa nga ang isang matandang trabahador na hirap magbuhat ng kahon. "Magaling ka, iho," wika ni Don Ricardo habang lumapit. "Hindi lamang dahil sa kasipagan mo, kundi dahil may puso ka sa trabaho." Mula noon, mas pinagkatiwalaan siya ng matanda ng mas mabibigat na responsibilidad. Pinagbilinan siya ng mga listahan at minsan ay pinag-iiwanan ng susi ng maliit na opisina sa bodega. Si Elias, kahit nagulat, ay buong puso itong tinanggap. Tuwing umuuwi siya, dala niya ang dagdag na kita at ang kaunting pagkain mula sa bodega. "Ma, tay, may sardinas po at tinapay akong dala. Libre po ito galing sa kumpanya." Masayang anunsyo ni Elias habang inaabot ang mga dala. Nagluha si Aling Marites at niyakap ang anak. "Anak, hindi ka talaga nawawalan ng paraan. Kung wala ka, hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin." Sa bawat araw, naramdaman ni Elias na unti-unti nagbabago ang takbo ng kanilang buhay. Bagamat hindi sapat ang lahat para agad silang makaahon, ramdam niya na nagsisimula ng may pag-asa. At higit sa lahat, hindi lang siya basta naging empleyado. Unti-unti siyang nagiging bahagi ng kumpanyang pinamumunuan ng taong minsang iniligtas niya sa kalsada. Sa puntong iyon, nagsimulang umusbong ang isang bagong yugto sa buhay ng binata, isang landas na hindi niya inakalang magbubukas dahil sa isang aksidenteng nag-ugnay sa kanila ni Don Ricardo. Lumipas ang mga linggo, naging bahagi na ng araw-araw ni Elias ang pagtatrabaho sa bodega ni Don Ricardo. Kahit mabibigat ang gawain, hindi kailanman siya nagreklamo. Sa halip, tinitingnan niya ito bilang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili at mabigyan ng ginhawa ang kanyang pamilya. Maaga pa lamang ay pumapasok na siya at madalas ay siya rin ang huling umuuwi. Minsan ay naabutan pa siya ng mga kapwa-trabahador na nag-aayos ng mga natitirang kahon kahit tapos na ang oras ng trabaho. "Elias, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na," tanong ng isang kasamahan. "Uuwi rin ako, saglit lang. Mas mabuti nang tapusin ko na ito para hindi na dagdag trabaho bukas." Sagot ni Elias na may ngiti,
sa kabila ng pawis na bumabalot sa kanyang muka. Hindi nagtagal, napansin ni Don Ricardo ang kasipagan ni Elias. Tuwing bumababa siya sa bodega, lagi niyang nakikita ang binata na walang sawa sa pagtulong, hindi lamang sa kanyang sariling trabaho, kundi pati sa mga kasama niyang nahihirapan. Isang araw, tinawag siya ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Medyo kaba ang naramdaman ni Elias dahil hindi siya sanay na makausap ng masinsinan ang may-ari ng kumpanya. Pagpasok niya, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa malaking mesa, nakatingin sa mga papeles. "Elias," bungad ng matanda, "napapansin ko ang iyong kasipagan at dedikasyon. Hindi ko ito pinalalagpas. Bihira na ang taong ganyan." Nagkamot ng batok si Elias, halatang naiilang. "Don Ricardo, ginagawa ko lang po ang dapat. Pasensya na po kung minsan sobra-sobra. Pero gusto ko lang pong makatulong." Mumiti si Don Ricardo at tumango. "Hindi ka lang basta nakakatulong, iho. Isa kang inspirasyon. Simula ngayon, bibigyan kita ng dagdag na responsibilidad. Ikaw na ang bahalang maglista ng mga papasok at palabas na paninda. Gusto kong makita kung kaya mong gampanan iyon." Nabigla si Elias. "Ako po, Don Ricardo? Sigurado po ba kayo? Marami pong mas matagal na rito kaysa sa akin." "Alam ko," sagot ng matanda. "Pero ikaw ang may ipinakitang dedikasyon. At higit sa lahat, alam kong mapagkakatiwalaan ka." Mula noon, hindi lamang basta kargador si Elias. Siya na rin ang naging tagapaglista at tagapagbantay ng mga paninda. Kahit mahirap, tinanggap niya ang hamon. Ginugol niya ang oras upang matutong magbilang, magtala at mag-ingat sa bawat papeles. Sa tuwing nagkakamali siya, hindi siya sumusuko. "Elias, mali ang bilang dito," wika ng isa sa mas nakakatandang trabahador. "Pasensya na kuya, aayusin ko po agad, hindi na mauulit," sagot niya habang muling inaayos ang talaan. Sa tulong ng tiyaga at determinasyon, natutunan ni Elias ang bawat proseso. Hindi lamang siya naging maaasahan, kundi naging inspirasyon din sa mga kapwa-empleyado. Marami ang humahana sa kanya dahil sa kanyang pagpupursigi. Samantala sa bahay, unti-unting nakaramdam ng ginhawa ang kanyang pamilya. "Elias, anak, nakabili ako ng mas masarap na ulam ngayon. Hindi lang tuyo, meron tayong kaunting karne," masayang sabi ni Aling Marites habang inihahain ang pagkain. Napangiti si Elias at tumingin sa kanyang ama. "Tay, unti-unti na po tayong nakakabangon. Hindi man malaki, pero kahit papaano, gumagaan ang buhay natin." Tumango si Mang Ruben na may luha sa mga mata. "Anak, proud ako sa'yo. Sa kabila ng lahat, hindi ka sumuko." Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mangarap si Elias na balang araw ay makapag-ipon siya para makapagtayo ng sariling maliit na tindahan. Hindi man marangya, alam niyang ito ay makakatulong upang hindi na sila laging kapos. Tuwing may libreng oras, nag-iipon siya ng ideya at nagsusulat sa lumang kuwaderno. "Kung may tindahan ako, ma, tay, hindi na tayo aasa sa palengke lang. Kahit maliit, sapat na para makaraos," sambit niya isang gabi habang nakaupo sa kanilang hapag. "Anak, malaking bagay na ang iniisip mo yan. Ipinapakita lang na hindi ka lang basta nagtatrabaho. May pangarap ka pa ring inaasahan," sagot ng kanyang ina. Maging ang mga kapitbahay nila ay nakapapansin na rin ng pagbabago. Si Elias, kahit mahirap, mas lalo pang nagsikap. "Hindi gaya ng iba na sumusuko agad," sabi ng isa. Sa lahat ng kanyang ginagawa, naging malinaw na inspirasyon ni Elias ang kanyang pamilya. Ngunit higit pa roon, alam niyang bawat hakbang na ginagawa niya ay patungo sa mas magandang kinabukasan. At sa bawat pagod na nararamdaman, lagi niyang inuusal sa sarili, "Hindi ito para sa akin lamang. Para ito sa aking ama, sa aking ina, at sa pangarap na kahit mahirap, kayang abutin." Unti-unting nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Kung dati ay puno ng pangungutya at kahirapan, ngayon ay nagsisimula ng makita ni Elias ang liwanag ng pag-asa. At alam niya, ito pa lamang ang simula ng mas mahaba at mas mabigat na paglalakbay. Habang unti-unting nagiging maayos ang takbo ng buhay ni Elias sa kumpanya ni Don Ricardo, hindi niya alam
na may isang matang matalim na nakatingin sa bawat kilos niya. Ito ay si Armando, nag-iisang anak ni Don Ricardo. Malaki ang agwat ng kanilang pagkatao. Kung si Elias ay lumaki sa hirap at sanay sa pawis at sakripisyo, si Armando naman ay lumaki sa luho at walang iniintindi kundi ang kasiyahan. Isang umaga, habang abala si Elias sa pagbibilang ng mga paninda sa bodega, dumating si Armando na nakasuot ng mamahaling barong. Tahimik na pinagmamasdan ni Armando ang binata bago siya nagsalita. Ikaw pala si Elias. Ikaw yung sinasabi ng papa ko na masipag at maaasahan. Nagulat si Elias at agad na tumayo. Magandang umaga po, Sir Armando. Opo, ako po yun. Pasensya na po at mukhang abala ako sa mga papeles. Ngumiti si Armando ngunit halatang may halong panguuyam. Masipag ka nga daw. Pero tandaan mo, kahit anong sipag mo, empleyado ka pa rin dito. At huwag mong isipin na kaya mong higitang ang dugot laman ng may-ari ng kumpanyang ito. Napayuko si Elias at magalang na tumango. Opo, sir. Wala po akong balak higitang ang sinuman. Ang gusto ko lang po ay makatulong sa kumpanya at sa pamilya ko. Ngunit hindi iyon naging sapat kay Armando. Mula noon, palagi na niyang pinapansin at pinupuna ang bawat ginagawa ni Elias. Kapag nagkamali ito sa talaan, kahit maliit lang, pinalalaki niya. Ano ba yan, Elias? Simpleng bilang lang hindi mo magawa ng tama. Paano ka paasenso kung ganyan ka? Sigaw ni Armando sa harap ng ibang empleyado. Tahimik lamang si Elias, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat pangungutya. May mga kasamang trabahador na napapailing at naaawa sa kanya. Armando naman, sobra ka. Maliit na bagay lang yun, minsang wika ng isa. Ngunit sinagot siya agad ni Armando. Walang maliit na bagay pagdating sa negosyo. Kung hindi siya makakasabay, dapat umalis na siya. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, hindi na iwasan ni Elias na maglabas ng sama ng loob. Ma, ang hirap po, parang kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin ni Sir Armando. Hinawakan ni Aling Marites ang kamay ng anak. Anak, huwag mong intindihin ang mga pang-aapi niya. Ang mahalaga, alam mong malinis ang konsensya mo. Balang araw, makikita rin nila ang tunay mong halaga. Maging si Mang Ruben ay sumabat. Ang taong hindi marunong kumilala ng kabutihan ng iba, siya ang talo sa huli. Basta ikaw, Elias, magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumitindi ang galit at inggit ni Armando. Palaging ipinapahiya si Elias sa harap ng mga tao. Kapag nakikita niyang pinupuri siya ng kanyang ama, lalo itong nagngingit-ngit. Papa, bakit ba lagi mong pinapaboran ang isang kargador lang? Nakakahiya sa kumpanya na mas pinapansin mo siya kaysa sa akin. Minsang prangkang sinabi ni Armando kay Don Ricardo. Mahigpit ang tingin ni Don Ricardo sa kanyang anak. Armando, hindi ko siya pinapaboran. Napapansin ko lang ang kanyang kasipagan at malasakit. Kung tutuusin, maraming kang matututunan sa kanya. Lalong nag-alab ang galit ni Armando. Ako ang anak mo. Ang dapat ang pinagkakatiwalaan mo. Hindi siya. Mula noon, nagplano si Armando na sirain ang tiwala ng kanyang ama kay Elias. Sinimulan niyang siraan ito sa mga kasamahan. Alam niyo ba, si Elias baka ginagamit lang ang papa ko para makaahon sa kahirapan. Huwag kayong magpalinlang sa kanyang kunwariang kabaitan. May ilan na naniniwala, ngunit mas marami pa ring nakakaunawa. Kahit ilang beses siyang napapahiya, pinipili niyang manahimik at magpatuloy sa trabaho. Isang hapon, dumating si Armando sa bodega at nakita si Elias na tinutulungan ng isang matandang trabahador. Tingnan niyo, nagpapakitang gilas na naman siya, para bang siya na ang bayani rito. Sigaw ni Armando habang tumatawa. Sir, mahinahong sagot ni Elias. Hindi ko po ito ginagawa para magpasikat. Gusto ko lang pong makatulong. Ngunit hindi pa rin tumigil si Armando. Balang araw, Elias, malalaman din ng lahat ang tunay mong kulay at sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito. Sa kabila ng lahat ng ito, lalong tumibay ang loob ni Elias. Alam niyang hindi madali ang landas na kanyang tinatahak, lalo na kung may mga taong kagaya ni Armando na handang sirain siya.
ngunit sa bawat paninira, mas lalo siyang nagiging determinado. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili isang gabi habang nakatingin sa kalangitan. Hindi ko hahayaan na matabunan ng kasinungalingan ang kabutihang itinuro ng aking mga magulang. At sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dala ng inggit at galit ni Armando, lalo pang lumalalim ang tiwala ng ibang tao kay Elias. Unti-unti siyang nagiging haligi, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi maging ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Ngunit sa anino ng kanyang mga tagumpay, patuloy na nagbabaga ang puot ni Armando. Isang apoy na darating ang araw, magdudulot ng mas malaking pagsubok sa buhay ng binata. Isang gabi matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa bodega, napagpasyahan ni Elias na dumaan muna sa plaza bago umuwi. Gusto niyang umupo sa lumang bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya at magpahinga ng kaunti. Habang nakatanaw sa mga ilaw ng plaza at naririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro, napansin niya ang isang figura ng dalagang nakasuot ng mararangyang damit na tila nawawala sa sariling diwa. Ang dalaga ay nakatayo sa gilid ng kalsada, suot ang isang simpleng kulay puti, ngunit halatang mamahaling bestida. Ang kanyang buhok ay mahaba at maganda, ngunit ang mukha niya ay puno ng lungkot at pagod. Hindi ito bagay sa hitsura ng isang babaeng galing sa mayamang pamilya. Habang nakatingin siya sa kawalan, may mabilis na sasakyan halos sumagasa sa kanya. Agad na tumakbo si Elias at hinila siya palayo. "Miss, mag-ingat ka naman, halos mabangga ka na," sigaw ni Elias habang pinapahinga ang dalaga sa gilid ng plaza. Natulala ang babae, parang hindi makapagsalita agad. Maya-maya, napaluhod siya at napahawak sa kanyang mukha, tila nagpipigil ng iyak. "Pasensya na, hindi ko napansin. Wala ka bang kasama? Gabi na, delikado dito lalo na sa kalsada." Mahinahong sabi ni Elias, pilit na nilalambing ang tinig niya para hindi matakot ang dalaga. Tumingin sa kanya ang babae at saglit silang nagtagpo ng mga mata. May kakaibang lungkot na bumalot sa tingin nito. Ngunit sa halip na sumagot ng diretsyo, bigla itong tumayo at naglakad palayo. "Hindi mo na kailangang alamin pa," maikli nitong sagot. Naiwan si Elias na nakatingin sa likod ng dalaga, may halong pagtataka. Sino kaya siya? Bakit mag-isa sa ganoong oras at sa ganoong lugar? Kinabukasan, muling nagtrabaho si Elias sa bodega. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang misteryosang babae na halos masagasaan kagabi. Habang nagbubuhat siya ng mga kahon, napabuntong hininga siya. Bakit kaya ang lungkot ng mga mata niya? Para bang may tinatakasan siyang problema? Makalipas ang ilang araw, muling nagtagpo ang kanilang landas. Nasa gilid ng simbahan si Elias, nag-aalay ng dasal para sa paggaling ng kanyang ama, nang makita niyang muli ang babae. Nakaluhod ito, umiiyak ng tahimik habang nakataas ang mga kamay, halatang may mabigat na dinadala. Nilapitan siya ni Elias ng dahan-dahan. "Miss, ikaw ba yung nakita ko nung isang gabi sa plaza?" Nilingon siya ng dalaga at saglit na tumango. "Oo, ako nga, pero sana, huwag ka nang magtanong ta. Mahirap ipaliwanag." Hindi pinilit ni Elias. Sa halip, inabutan niya ito ng panyo. "Huwag ka nang umiyak. Baka kahit hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, pwede pa rin akong makinig. Minsan kasi, gumagaan ang pakiramdam kapag may nakikinig." Sandaling natahimik ang babae bago niya kinuha ang panyo. "Salamat," bulong niya. Umupo si Elias sa tabi niya at saglit silang nagkaroon ng katahimikan. Sa wakas nagsalita ang dalaga. "Ako si Isabela." "Magandang pangalan mo," sagot ni Elias na may bahagyang ngiti. "Ako si Elias." Mumiti si Isabela, bagaman pilit. "Hindi ako sanay na may nakakausap na tulad mo." "Bakit naman?" tanong ni Elias. "Dahil lahat ng nakapaligid sa akin, laging may hinihingi. Pero ikaw, parang simpleng tao lang na gusto lang makinig." Sagot ng dalaga, may lungkot pa rin sa kanyang tinig. Mula noon, naging pamilyar na ang presensya ng dalawa sa isa't isa. Tuwing gabi matapos ang trabaho, minsang nadadatnan ni Elias si Isabela malapit sa simbahan o sa plaza. Lagi itong mag-isa at kahit na hindi ito nagkukwento ng buo, ramdam ni Elias ang bigat na dinadala nito.
Isabela, bakit lagi kang nag-iisa? Wala ka bang kaibigan o pamilya rito? Tanong niya minsang muli silang nagkita. Tumingin lang si Isabela sa malayo. Mayroon, pero hindi ko sila pwedeng balikan ngayon. Hindi pa. May mga bagay akong kailangang harapin. Hindi na muling nagtanong si Elias. Bagkus tinanggap niya ang katahimikan ng dalaga. Ang mahalaga, unti-unti niyang nakikita na hindi siya simpleng estranghera. Isa itong taong may sugat sa puso na tila naghahanap ng sandaling pahinga mula sa mundo. Minsan, inalok ni Elias si Isabela ng pagkain. Kanina pa ako galing sa bodega. May natirang tinapay at sardinas. Gusto mo bang kumain? Nagtaka si Isabela at bahagyang natawa. Ikaw lang ang taong nakilala ko na may ganitong simpleng alok. Tinapay at sardinas? Pero ramdam ko ang sinseridad. Magaan silang nag-usap ng gabing iyon. Unti-unti, napansin ni Elias na lumalawak ang ngiti ni Isabela kapag kausap siya. Bagaman, may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya pa rin alam kung ano ang buong kwento ng dalaga, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi siya ordinaryong babae. At habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mas lalo ring dumami ang tanong sa isip ni Elias. Sino nga ba si Isabela? Bakit tila may tinatakasan siyang nakaraan? At bakit, sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam na gumuguhit sa kanyang puso? Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ng mabuo ang ugnayan ng dalawang taong mula sa magkaibang mundo. Isang binatang lumaki sa hirap at isang dalagang may misteryosong nakaraan. Ngunit pareho silang may pinapasan na bigat ng buhay at tila itinadhana silang magtagpo sa gitna ng lahat ng kanilang sugat. Mula nang una silang magkakilala, hindi na nawala sa isipan ni Elias ang dalagang si Isabela. Sa bawat gabi na siya'y uuwi mula sa trabaho, palagi niyang naiisip kung muli ba silang magkikita. At isang araw, tila dininig ang kanyang isip, muling nagtagpo ang kanilang landas. Nasa labas ng simbahan si Elias. Nag-aantay matapos ang misa nang bigla niyang makita si Isabela na naglalakad. Dala-dala ang isang maliit na bag. Halatang pagod ito at may bahid ng luha ang mga mata. Kaagad siyang lumapit. Isabela, ikaw nga ba? Muli tayong nagtagpo. Nagulat ang dalaga at bahagyang napangiti. Elias, oo, ako nga. Pasensya na kung bigla akong nawala noon. Hindi ko alam kung dapat ba kitang kausapin. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Sagot ni Elias, kung ano man ang pinagdadaanan mo, naiintindihan ko. Pero kung gusto mo, nandito lang ako para makinig. Napayuko si Isabela. Mahirap ipaliwanag. May mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin. Pero salamat dahil hindi ka sumusuko na makipag-usap sa akin. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Elias si Isabela na kumain ng simpleng hapunan sa karinderya malapit sa plaza. Doon nila sinimulang kilalanin ang isa't isa. Habang kumakain ng adobo at kanin, napansin ni Elias na kahit may dugong mayaman si Isabela, ay hindi ito nag-aatubiling kumain ng simpleng pagkain. Hindi ka ba nasasanay sa ganito? Alam kong halata naman na galing ka sa mararangyang pamilya. Tanong ni Elias habang tinititigan ang dalaga. Bahagyang natawa si Isabela. Sa totoo lang, Elias, ito ang isa sa mga pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Hindi dahil sa lasa lang, kundi dahil sa kasama kong kumakain. Namula si Elias at agad na umiwas ng tingin. Nako, baka pinupuri mo lang ako. Ngunit seryosong tumingin si Isabela. Hindi, totoo iyon. Bihira akong makakilala ng taong kasing simple at kasing totoo mo. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, nagkaroon sila ng koneksyon na higit pa sa pagiging estranghero. Si Elias ay nagkwento ng kanyang pamilya, ng karamdaman ng kanyang ama, at ng kanyang pangarap na makapag-ipon para makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi ko alam kung paano ko matutupad ang pangarap ko, Isabela. Pero naniniwala akong balang araw, may kapalit ang lahat ng sakripisyo. Ani Elias. Tahimik si Isabela at maya-maya'y nagsalita. Alam mo ba, Elias, naiingkit ako sa iyo. Kahit mahirap ang buhay mo, alam mo pa rin kung saan ka patutungo. Ako, mayaman man sa mata ng tao, pero pakiramdam ko, nawawala ako. Bakit naman? Tanong ni Elias.
at puno ng pagtataka. Dahil hindi ko alam kung saan ako lulugar. May mga bagay akong hindi kayang harapin, kaya minsan pakiramdam ko ay walang saysay ang lahat. Sagot ni Isabela habang pinipigil ang kanyang mga luha. Hindi na nagtanong pa si Elias. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Isabela, hindi ko man alam ang lahat ng pinagdadaanan mo, pero gusto kong maramdaman mong hindi ka nag-isa. Hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa. Muling bumalik ang tiwala ni Isabela na kahit papaano'y may taong handang makinig. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Minsan, naglalakad sila sa tabing ilog habang nagkukwento ng mga pangarap. Minsan naman ay sa ilalim ng puno ng akasya, nagbabahagi ng kanilang mga saloobin. Alam mo, Elias, sabi ni Isabela habang nakatingin sa tubig ng ilog, matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kagaanan. Parang sa tuwing kasama kita, nakakalaya ako kahit saglit lang. Ngumiti si Elias. Siguro dahil hindi kita tinitingnan bilang kung sino ka, kundi kung ano ang pinapakita mo. Isa ka ring tao na may damdamin at sugat. Hindi kita huhusgahan. Sa kabila ng unti-unting paglapit nila sa isa't isa, nanatili pa ring palaisipan kay Elias ang tunay na pagkatao ni Isabela. Alam niyang hindi ito basta ordinaryong dalaga, ngunit pinili niyang hindi tilipin ang mga sagot. Ang mahalaga, nararamdaman niyang may halaga siya sa buhay ng isang taong matagal nang naliligaw ng landas. Isang gabi, bago sila maghiwalay, nagsalita si Isabela. Elias, hindi ko pa kayang sabihin ang lahat sa'yo, pero sana huwag kang magsasawang samahan ako. Tumingin si Elias sa kanya at buong puso ang kanyang tugon. Hindi kita iiwan, Isabela. Kahit saan ka mang dalhin ng buhay, lagi akong nandito. At sa gabing iyon, mas lalo pang tumibay ang ugnayan ng dalawa. Kung dati ay estranghero lamang sila, ay tila unti-unti nang binubuo ng tadhana ang mas malalim na dahilan ng kanilang pagkikita. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, pareho nilang alam na ang kanilang samahan ay hindi basta simpleng pagkakaibigan lamang. Mayroong mas malalim na ugnayan na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Isang ugnayan na magdadala sa kanila sa mas mabibigat pang pagsubok sa hinaharap. Mula nang muling magtagpo sina Elias at Isabela, unti-unti nang naging bahagi ng isa't isa ang kanilang presensya. Hindi man araw-araw, ngunit sa bawat pagkikita nila, mas lalo nilang nararamdaman ang kakaibang ginhawa na hindi nila nahanap sa iba. Para kay Elias, isang hiwaga ang dalagang ipo na biglang dumating sa kanyang buhay. Para kay Isabela, isang sandigan si Elias na sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay ay nakakapagbigay ng katahimikan sa kanyang puso. Isang hapon, matapos ang trabaho sa bodega, nadaanan ni Elias si Isabela sa gilid ng ilog. Nakaupo ito sa malaking bato, nakatanaw sa agos ng tubig at mukhang malalim ang iniisip. Nilapitan siya ni Elias at umupo sa tabi niya. "Kanina ka pa ba rito?" Tanong ni Elias, pinapawi ang katahimikan. Saglit siyang tumingin at numiti. "Oo, mahilig kasi akong tumingin sa ilog. Para bang dito ko nararamdaman na dumadaloy pa rin ang buhay, kahit anong bigat ng pinagdadaanan." Tumango si Elias. "Ganyan din ang iniisip ko tuwing kasama ko ang tatay ko sa pangingisda. Ang ilog, parang buhay din natin. Minsan maalon, minsan kalmado, pero lagi pa ring dumadaloy." Napatawa si Isabela ng mahina. "Iba ka talaga, Elias. Simple lang ang pananaw mo, pero tumatama sa puso." Hindi na nakasagot si Elias. Naramdaman niya lamang ang kakaibang tibok ng kanyang dibdib. Minsan, pinipilit niyang huwag bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit mahirap itanggi ang damdaming unti-unting namumuo. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pa silang naging malapit. Madalas ay nagkukwento si Elias tungkol sa kanyang pamilya, lalo na sa ama niyang may karamdaman. "Kahit mahirap, hindi ko kayang pabayaan si tatay. Kung may natutunan ako sa buhay, iyon ay ang mahalin at alagaan ang pamilya kahit ano pa ang mangyari." Tahimik lamang si Isabela, nakikinig habang nakatingin kay Elias.
Swerte ka, Elias. May pamilya kang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ako, hindi ko maramdaman iyon. Laging may distansya, laging may sikreto. Huwag mong isipin na wala kang halaga dahil doon. Tugon ni Elias. Kung may hindi ka man naramdaman sa kanila, baka balang araw ay makahanap ka ng taong kayang ibigay iyon. At baka isa ako sa mga taong iyon. Napatingin si Isabela kay Elias, halatang natigilan sa kanyang sinabi. Bakit ka ganyan? Lagi mong inuuna ang kapakanan ng iba. Hindi ka ba napapagod? Napapagod din, sagot niya habang nakangiti. Pero kapag naiisip kong may natutulungan ako, nawawala ang pagod. Dahil sa kanyang katapatan at malasakit, unti-unting nagbukas si Isabela tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya pa ring binanggit ang lahat, ngunit nagsimula siyang magkwento ng maliliit na bahagi ng kanyang buhay. Alam mo ba, Elias, madalas akong ikulong ng mga tao sa isang imaheng hindi naman ako. Gusto nila akong maging perpekto. Pero sa totoo lang, tao rin ako. Marupok, natatakot, naliligaw. Huwag kang mag-alala, sagot ni Elias. Hindi kita huhusgahan. Sa mata ko, isa kang kaibigan na kailangan lang ng makikinig at makakasama. At doon nagsimulang mabuo ang mas matibay nilang koneksyon. Isang gabi, habang naglalakad sila sa plaza, nadaanan nila ang mga batang naglalaro at nagtatawanan. Tumigil si Isabela at matamang pinanood ang mga bata. Naalala ko noong bata pa ako, Elias. Gusto kong maglaro ng ganito, pero hindi ko naranasan ng madalas. Lagi akong nakapirmi sa bahay, palaging pinoprotektahan, parang hindi ako pwedeng masaktan o magkamali. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay upang bigyan ng lakas. Ngayon, pwede mo nang maranasan. Hindi na hadlang ang nakaraan mo. Narito ka na, malaya ka na. Nang gabing iyon, unang beses na naramdaman ni Isabela ang saya na hindi nabibili ng pera. Tumakbo siya kasama ang mga bata, humalakhak ng walang pakundangan, habang si Elias ay nakangiting nakatingin sa kanya. Para bang nakita niya ang tunay na muka ng isang dalagang matagal nang nakatago sa likod ng lungkot. Salamat, Elias, sabi ni Isabela matapos silang maupo sa gilid ng plaza. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin na normal lang akong tao. Dahil normal ka nga, Isabela, hindi mo kailangang maging iba para lang magustuhan ng tao. Sagot ni Elias. Mula noon, naging mas bukas si Isabela sa kanilang pagkakaibigan. Minsan ay inaabot sila ng gabi sa kwentuhan tungkol sa mga pangarap. Si Elias ay nangangarap ng isang maliit na negosyo at balang araw ay makapagpatuloy ng pag-aaral. Si Isabela naman, simple lang ang hangarin, ang makahanap ng lugar kung saan siya tatanggapin ng buo. Habang tumatagal, naramdaman nilang hindi na basta pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa kanila. May damdaming dahan-dahang sumisibol, ngunit pareho silang nagpipigil. Si Elias, dahil natatakot siyang baka maliitin siya ng isang babaeng galing sa mataas na antas ng lipunan. Si Isabela, dahil may tinatago pa rin siyang sikreto na hindi niya kayang ibunyag. Ngunit isang bagay ang malinaw, sa bawat tinginan, sa bawat ngiti, sa bawat katahimikan na kanilang pinagsasaluhan, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. At sa ilalim ng mga bituin, sa bawat gabing magkasama sila, unti-unti nang bumubuo ang tadhana ng isang kwento ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Ngunit, kasabay ng paglalim ng kanilang koneksyon, kasabay din ito ang paglapit ng mga pagsubok na hindi nila inaakala. Habang mas lumalalim ang pagkakaibigan at koneksyon ni na Elias at Isabela, mas nararamdaman ni Elias na may mga bagay pa ring hindi sinasabi ang dalaga. Kapag natataon na lumalalim ang kanilang usapan, bigla na lamang iiwas ng tingin si Isabela o kaya ay tatahimik. Bagamat may ngiti sa kanyang labi, bakas sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi niya kayang itago. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng plaza, naglakas loob si Elias na magtanong, Isabela, matagal ko nang gustong itanong ito. May tinatago ka ba? Kasi kahit madalas kang ngumiti,
ramdam kong may mabigat kang dinadala. Natigilan ang dalaga at ilang sandali ay tumingin ito sa malayo. Elias, may mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag. Gusto ko sana, pero hindi ko pa kaya. Kung ayaw mo pang sabihin, naiintindihan ko, sagot ni Elias. Hindi kita pipilitin. Pero sana, malaman mong hindi mo kailangang harapin mag-isa kung ano man yon. Napayuko si Isabela at marahang tumango. Salamat, Elias. Ikaw lang ang taong nakapagparamdam sa akin ng ganito. Naligtas ako na hindi ako huhusgahan. Ngunit kinabukasan, may nangyaring nagpabago sa pananaw ni Elias. Habang nag-aayos siya ng mga paninda sa bodega, napansin niya ang ilang lalaki na kahina-hinala ang kilos. Mga tauhan ni Armando ang mga ito. Maririnig niya ang mga bulungan habang palingalinga. Hinahanap pa rin natin ang babaeng yon. Kailangan siyang makita ni Sir Armando bago pa makabalik sa pamilya niya. Pero saan naman natin siya hahanapin? Para siyang multo na bigla na lang sumusulpot at naglalaho. Nanlamig si Elias sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala, may hinahanap pala si Armando na babae at sa kanyang kutob, si Isabela ang tinutukoy ng mga ito. Habang pauwi siya, hindi maalis sa kanyang isipan ang usapan ng mga tauhan. Nang makita niyang muli si Isabela sa simbahan, hindi niya napigilang itanong, Isabela, may mga taong naghahanap sa'yo. Mga tauhan ni Armando. Ano ba talaga ang totoo? Bakit nila gusto kang makita? Halos matigilan si Isabela, namutla at napayuko. Elias, patawad, hindi ko sinasabi sa'yo ang lahat. Pero totoo, may mga taong naghahanap sa akin. May mga taong ayaw akong maging malaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, naguguluhan. Hindi agad sumagot si Isabela. Sa halip, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko pa kayang ipaliwanag ng buo. Pero tandaan mo, Elias, hindi ako ordinaryong dalaga. Mayroon akong nakaraan na masalimuot at may mga taong handang gawin ang lahat para hindi ako muling makabalik sa pamilya ko. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Kung ganun, mas kailangan mong sabihin sa akin ang lahat para matulungan kita. Umiling si Isabela. Hindi pa ngayon. Kapag dumating ang tamang panahon, ikaw ang unang makakaalam. Pero Elias, natatakot ako. Natatakot akong baka madamay ka sa lahat ng ito. Isabela, mariing sagot ni Elias, kahit ano pa ang nakaraan mo, hindi ko ipagkakaila na mahalaga ka sa akin. Kahit mahirap ako, kahit hindi ko alam ang lahat ng totoo, handa akong tumayo sa tabi mo. Napaiyak si Isabela sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig silang mga yabag mula sa di kalayuan. Nang lumingon sila, may dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket na tila nagmamasid. Agad silang nagtago sa gilid ng simbahan at ramdam ni Elias ang panginginig ng dalaga. Bakit pa silang dito? Sino ba talaga sila? Tanong ni Elias halos pabulong. Mga tauhan sila, ng taong ayaw kong makita. Sagot ni Isabela habang nanginginig ang boses. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagtatago. Lalong nadagdagan ang mga tanong sa isipan ni Elias. Ngunit alam niyang hindi pa tamang oras para pilitin si Isabela. Sa halip, mas pinili niyang maging proteksyon nito. Sa sumunod na mga araw, mas naging mainat si Elias. Kapag magkasama sila ni Isabela, laging nakatingin siya sa paligid, sinisiguradong walang sumusunod. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sikreto ng dalaga. Isang gabi, nang muli silang magkita sa tabing ilog, nagsalita si Isabela. Elias, bata isang araw bigla na lang akong mawala. Kung mangyari iyon, sana alalahanin mong hindi ako nagkunwari. Lahat ng sinabi ko sa iyo, totoo. Isabela, bakit mo sinasabi yan? Tanong ni Elias. Puno ng kaba, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatakas. Pero sa ngayon, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maramdaman na may taong handang magmahal ng hindi humihingi ng kapalit. Tugon ng dalaga at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya ang lihim na tinatago ni Isabela. At sa kanyang puso, nangako siya sa sarili. Anuman ang madilim na sikreto ng dalaga, hindi niya ito iiwan. Kahit ano pa ang mangyari, handa siyang maging kanlungan nito
laban sa mga taong patuloy na nagbabantay sa anino. Isang madaling araw, habang papauwi si Elias mula sa maagang pag-aayos sa bodega, naramdaman niyang kakaiba ang katahimikan ng baryo. Karaniwan, sa ganitong oras ay naririnig pa niya ang tilaok ng mga manok o ang huni ng mga ibon. Ngunit sa gabing iyon, parang may mabigat na hanging bumabalot. Habang naglalakad siya sa kalsadang patungo sa tulay, napansin niyang may isang tao na nakatayo sa pinakadulo nito. Habang papalapit, unti-unti niyang nakilala ang figura. Ang mahaba at maayos na buhok, ang maputing balat, at ang puting bestidang palaging suot. Hindi na siya nagkamali. Si Isabela iyon. Ngunit ang ikinatigatig ni Elias ay ang posisyon nito. Nakatayo ito sa gilid ng tulay, nakatanaw sa malalim na ilog sa ibaba, at tila handa nang tumalon anumang sandali. Agad siyang nataranta at mabilis na tumakbo. "Isabela!" sigaw niya. Halos mabasag ang kanyang boses sa kaba, ngunit hindi siya nilingon ng dalaga. Bagkus ay humigpit lamang ang pagkakahawak nito sa bakal na rehas ng tulay. Nang makalapit, halos maiyak si Elias. "Huwag kang tatalon, pakiusap!" sigaw niya, nanginginig ang boses. "Isabela, huwag mong gawin ito. Hindi iyon ang solusyon sa kahit anong problema mo." Dahan-dahang tumingin si Isabela sa kanya at kitang-kita niya ang mga matang puno ng luha. "Elias, pagod na ako. Wala nang saysay ang lahat. Hindi ko na kayang takasan ang buhay na ito." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Elias, halos humahabol ang hininga. "Hindi ko man alam lahat ng pinagdaanan mo, pero alam kong hindi dapat dito magtapos ang lahat. May dahilan kung bakit ka pa rin nandito." Napailing si Isabela, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. "Hindi mo naiintindihan. Pinipilit akong bumalik sa isang mundong hindi ko na kayang harapin. Lahat ng kilos ko, binabantayan. Hindi ako malaya, wala akong boses. At ngayong alam kong hinahanap na nila ako, mas mabuti pang matapos na lang ang lahat." Lalong tumindi ang kaba ni Elias. Mabilis siyang lumapit at pilit na inabot ang kamay ng dalaga. "Isabela, makinig ka sa akin. Kung hindi mo kayang lumaban para sa sarili mo, lumaban ka man lang para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ako, nandito ako. Hindi mo kailangang mag-isa." Napatitig si Isabela kay Elias. "Bakit ka ganyan, Elias? Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Hindi mo naman ako kilala ng lubos." "Dahil mahalaga ka sa akin." Biglang sigaw ni Elias. Halos mabasag ang tinig niya. "Mula nang makilala kita, nakita ko ang isang taong sugatan pero mabuti ang puso. At alam kong hindi tama na mawalan ng ganitong tao sa mundo. Isabela, kung tatalon ka, isama mo na rin ako. Dahil hindi ko kayang makita kang mawala." Napahikbi si Isabela at sa unang pagkakataon ay tila nakaramdam siya ng pag-asa. Marahang bumitaw siya sa bakal at hinayaan si Elias na hawakan ang kanyang kamay. Hinila siya ng binata palayo sa gilid ng tulay at mahigpit na niyakap. Sa mga bisig ni Elias, tuluyang bumigay ang dalaga at umiyak ng malakas. "Elias, ang totoo, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang lumaban, pero natatakot ako. Natatakot akong malaman ng lahat kung sino talaga ako." Hinimas ni Elias ang kanyang likod. "Hindi mo kailangang sabihin ngayon. Ang mahalaga, buhay ka. At anuman ang katotohanan iyon, handa akong tanggapin ka." Habang nakayakap kay Elias, unti-unti nang kumalma si Isabela. Ngunit bago sila tuluyang bumalik sa baryo, bumulong siya. "May isang bagay kang dapat malaman. Hindi ako ordinaryong babae. Ako ang nawawalang anak ng isang taong hindi mo inakala, si Don Ricardo." Parang biglang tumigil ang oras para kay Elias. Natulala siya at hindi agad nakapagsalita. Ang matandang taong nailigtas niya noon, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa bodega, ay siya palang ama ng dalagang ngayon ay niyayakap niya. Nang makabawi sa pagkabigla, maingat niyang tiningnan ang dalaga. "Isabela, anak ka ni Don Ricardo?" Tahimik na tumango si Isabela. Umiiyak pa rin. "Oo, at iyon ang dahilan kung bakit ako nagtatago, dahil hindi ko kayang harapin ang pamilya ko. Hindi ko kayang bumalik." Nagpatuloy sila sa katahimikan habang tinatahak ang daan pauwi.
Sa isip ni Elias, naghalo-halo ang emosyon, gulat, takot, ngunit higit sa lahat, pagnanais na tuluman si Isabela. Kahit ano pa ang nakaraan nito, isa lang ang malinaw. Handa siyang maging sandigan ng dalaga. Gaano man kabigat ang lihim na kanyang dala. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng tulay, nagsimula ang mas malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang pagbabagong mag-uugnay sa kanila, hindi lamang sa simpleng pagkakaibigan, kundi sa masalimuot na kapalaran na magdudugtong sa mahirap at sa mayaman, sa sugatan at sa nagmamahal. Kinabukasan, matapos ang gabing muntik nang sumuko si Isabela sa tulay, hindi pa rin mapakali si Elias. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang narinig niya mula sa dalaga. Ako ang nawawalang anak ni Don Ricardo. Parang dagok iyon sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagkabigla lamang, kundi dahil alam niyang mula noon, mas lalong magiging masalimuot ang ugnayan nila. Umaga pa lang ay pumunta na si Elias sa bodega. Ngunit hindi gaya ng dati, halos wala siya sa sarili. Habang nag-aayos ng talaan ng mga paninda, paulit-ulit siyang napapatingin sa malayo. Napansin ito ng isa niyang kasamahan. Elias, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala. Nagpilit siyang umiti. Ayos lang. Medyo puyat lang siguro. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi simpleng puyat ang dahilan. Ang bigat ng sikreto ni Isabela ay ngayoy pasan na rin niya. Nang hapong iyon, hindi niya napigilang puntahan muli ang simbahan, umaasang makikita ang dalaga. At gaya ng inaasahan, naroon si Isabela, tahimik na nakaupo sa harap ng altar. Lumapit si Elias at umupo sa tabi niya. Isabela, mahinahon niyang sabi, "Totoo ba talaga ang sinabi mo kagabi? Na ikaw ang nawawalang anak ni Don Ricardo?" Tumango ang dalaga, hindi makatingin ng diretsyo. "Oo, Elias, ako si Isabela Ricardo, pero mas pinili kong itago iyon. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung saan ako lulugar. May mga taong gustong pigilan akong bumalik sa kanya at natakot akong malaman kung paano niya ako tatanggapin." Napalunok si Elias, hindi alam kung paano sisimulan. "Ngunit bakit? Anong nangyari sa nakaraan mo? Alam kong matagal ka nang nagtatago." Nagbuntong hininga si Isabela at nagsimulang magkwento. "Noong bata pa ako, may trahedyang nangyari. May mga taong nagtangkang dukutin ako at mula noon, nawalay ako sa pamilya ko. Dinala ako sa malayong lugar at ilang taon akong nabuhay na parang hindi ko kilala ang sarili ko. Nang matahanap ako ng paraan para makatakas, hindi ko na alam kung paano babalik. At higit sa lahat, natatakot ako na baka hindi na ako kilalanin ng ama ko." Napaiyak si Elias sa kanyang narinig. "Isabela, ang buong panahon na iyon, si Don Ricardo ay naghahanap sa iyo. Nakita ko kung paano siya naghahanap ng halaga sa mga taong tapat at totoo. Pero hindi niya alam na ang tunay niyang anak ay narito lang." Hinawakan ni Isabela ang kamay niya. "Elias, natatakot akong malaman kung paano niya ako sasalubungin. Baka isipin niya, pinili kong lumayo. Baka hindi na ako tanggapin." Mariing umiling si Elias. "Isabela, mali ka. Alam ko si Don Ricardo. Nakita ko kung paano siya tumanggap sa akin bilang isang simpleng empleyado lang. Kung ganoon ang kaya niyang ibigay sa isang estanghero, paano pa kaya sa sariling anak?" Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa bumigat ang hangin sa loob ng simbahan. Pareho nilang alam na hindi maaaring habambuhay na lihim ang katotohanan. Ngunit bago sila maghiwalay, nagbitiw ng salita si Elias. "Kung handa ka, sasamahan kita kay Don Ricardo. Hindi mo kailangang harapin siya ng mag-isa." Kinabukasan, naglakas loob si Isabela na pumunta sa bahay ni Don Ricardo. Kasama niya si Elias, ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatayo sa harap ng malaking gate. "Elias, hindi ko kaya. Baka hindi niya ako tanggapin." Hinawakan siya ni Elias sa balikat. "Kaya mo, Isabela? Pat nandito ako sa tabi mo." Nang mabuksan ang gate at makita sila ng mga tauhan ni Don Ricardo, agad silang pinapasok. Pagdating nila sa loob,
naroon si Don Ricardo, nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa ng ilang papeles. Pagkakita sa kanila, agad niyang napansin ang dalagang kasama ni Elias. "Elias, sino ang kasama mo?" Tanong ng matanda, may halong pagtataka. Hindi nakapagsalita agad si Isabela, kaya si Elias ang unang nagsalita. "Don Ricardo, may isang bagay po kayong dapat malaman. Ang kasama ko po ay hindi ordinaryong babae. Siya po si Isabela." Napakunot ang noo ni Don Ricardo. "Isabela? Anong ibig mong sabihin?" Sa watas, naglakas loob ang dalaga at lumapit. "Papa, ako po ito. Ako si Isabela." Ang anak ninyong matagal nang nawawala. Parang binagsakan ng mundo si Don Ricardo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Isabela? Totoo ba ito?" Tumulo ang luha ni Isabela at tumango. "Oo, Papa. Matagal na po akong nawalay sa inyo at hindi ko alam kung paano ako babalik. Pasensya na po kung natagalan." Agad na lumapit si Don Ricardo at niyakap ang anak ng mahigpit. Halos hindi ito pakawalan. "Anak ko, akala ko nawala ka na sa akin habang buhay. Sa wakas, gumalik ka rin." Napaiyak si Elias sa gilid habang pinagmamasdan ang muling pagtatagpo ng mag-ama. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, ramdam niya ang malamig na titig ni Armando mula sa itaas ng hagdanan. Pinagmamasdan ang lahat. Ang muling pagbabalik ni Isabela ay hindi lamang magdadala ng tuwa, kundi pati ng kaguluhan na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. At sa mga oras na iyon, malinaw na malinaw kay Elias na ang kanyang papel sa kwentong ito ay higit pa sa pagiging kaibigan. Siya ang naging tulay upang magtagpo muli ang nawawalang anak at ang kanyang ama, ngunit siya rin ang magiging saksi sa unos na paparating. Pagkatapos ng muling pagtatagpo ni na Don Ricardo at Isabela, umalingaw-ngaw ang tuwa at galak sa loob ng malaking bahay. Ang mga tauhan ni Don Ricardo ay halos hindi makapaniwala na ang dalagang matagal nang nawawala ay naroroon na muli. Ang matanda ay halos hindi na bumitaw sa pagkakayakap sa kanyang anak. Paulit-ulit na sinasabi, "Salamat sa Diyos at ibinalik ka niya sa akin." Ngunit sa gitna ng tasayahan, isang malamig na titig ang bumalot mula sa hagdanan. Si Armando. Nakatayo siya, nakapamulsa, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkabigla na mabilis na napalitan ng galit at selos. Sa halip na matuwa, ang kanyang puso ay napuno ng tangamba. Kung babalik siya, mawawala lahat ng akin, bulong niya sa sarili. Bumaba si Armando at diretsyong nilapitan si Elias, hindi man lamang pinansin ang kapatid. "Ikaw, anong ginagawa mo rito at bakit mo dinala ang babaeng iyan? Ano na naman ang pakana mo?" Nagulat si Don Ricardo at agad siyang sumabat. "Armando, huwag kang ganyan. Kung hindi dahil kay Elias, baka hindi ko na nakita pa ang kapatid mo. Siya ang tumulong kay Isabela." Lalong nag-init ang ulo ni Armando. "Papa, niloloko ka lang ng lalaking ito." Sinususulan ka niya at ginagamitang babaeng ito para lalo siyang mapalapit sa'yo. Hindi niyo ba nakikita? Isa lang siyang empleyado. At ngayon, gusto niya pang pumasok sa pamilya natin? Nanlumo si Elias sa mga salitang binitiwan, ngunit nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang masira ang sandaling ito para kay Isabela, ngunit hindi na nakapagtimpi ang dalaga. "Armando, tama na. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Huwag mong insultuhin si Elias dahil siya lang ang nagpakita ng tunay na malasakit sa akin." "Malasakit?" Sarkastikong sagot ni Armando. "O baka nagpapanggap lang siya para makuha ang simpatiya mo? At ikaw naman, Papa, bakit ka naniniwala agad sa kanya? Ni hindi man lang natin alam kung saan galing ang dalagang ito at kung totoo ngang siya si Isabela?" Napasigaw si Don Ricardo, isang bagay na matagal nang hindi naririnig sa bahay na iyon. "Armando, tama na ang walang basehang paratang. Kilala ko ang anak ko. Kahit anong mangyari, ramdam ko na siya si Isabela." Ngunit hindi doon natapos ang gulo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng kumalat ang mga bulung-bulungan sa kumpanya. Maraming empleyado ang nagtataka kung bakit biglang may dalagang lumitaw at ipinakilalang anak ng kanilang amo. May ilan na nagdududa, lalo na't si Armando mismo ang nagpapakalat ng tsismis. "Hindi totoo yun.
sabi ni Armando sa ilang tauhan. Ginagamit lang ng babae ang papa ko para makuha ang yaman niya. At si Elias, naku, siya ang utak ng lahat ng ito. Dahil dito, lalong nadagdagan ang bigat na pasan ni Elias. Habang nagtatrabaho siya, ramdam niya ang mga matang nakatingin, nag-uusisa at minsan ay nanlilibak. Ngunit pinipili niyang manahimik, alam niyang hindi ang oras para lumaban. Isang gabi, kinausap siya ni Don Ricardo. Elias, anak ng turing ko sa'yo. Alam kong hindi madali ang mga ibinabato sa'yo ng anak ko, pero sana'y huwag kang sumuko. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Napayuko si Elias at halos mapaduka. Don Ricardo, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko ito haharapin, pero nangangako po akong hindi ko kayo bibiguin. At higit sa lahat, hindi ko iiwan si Isabela. Samantala, si Isabela naman ay labis ang pasasalamat kay Elias. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, nagsalita siya. Elias, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nagawa kong bumalik dito. Pero ngayon natatakot ako. Lalo na kay Armando. Ramdam kong ayaw niya akong tanggapin. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Wala kang dapat ikatakot. Kahit anong gawin niya, nandito ako. At tandaan mo, mas malakas ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ngunit hindi ganun kadali. Dumating ang mga araw na mismong si Don Ricardo ay nag-aalala. Minsan kinausap niya si Isabela ng pribado. Anak, alam kong mahirap. Pero kailangan nating patunayan sa lahat, lalo na sa kumpanya, na ikaw ay tunay kong dugo. Huwag kang matatakot. Ikaw ay may lugar dito. Ngumiti si Isabela, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Papa, natatakot po ako. Ayaw ko pong maging dahilan ng gulo sa pagitan ninyo ni Armando. At ayaw ko ring madamay si Elias. Mariin siyang niyakap ng ama. Huwag mong isipin iyon. Matagal na kitang hinahanap at ngayon na nandito ka na, hindi na kita pakakawalan. Ngunit sa dilim ng kanyang silid, si Armando ay patuloy na nagbabalak. Kung hindi ko makukuha ang lahat, mas mabuti pang wala na rin sila. Hindi ako papayag na maagawan ng lugar na dapat akin. Sa kabila ng pagkakagulo sa pamilya, mas lalong tumibay ang ugnayan nina Elias at Isabela. Sa bawat pagsubok, mas lalong lumalalim ang tiwala nila sa isa't isa. Ngunit malinaw na hindi pa tapos ang unos. Ang pagbabalik ni Isabela ay hindi lamang nagbukas ng pintuan para sa pagmamahalan at pagkakaisa, kundi naghatid din ng matinding panganib na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. At sa bawat gabing dumaraan, ramdam ni Elias na ang laban ay hindi na lamang laban ng isang simpleng binata at ng isang misteryosang dalaga. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa pamilya, at para sa kinabukasan na inaasahan nilang dalawa. Lumipas ang mga linggo mula nang bumalik si Isabela sa piling ng kanyang ama, at sa bawat araw ay lalong lumalalim ang lamat sa pagitan ni Don Ricardo at ng kanyang anak na si Armando. Habang si Isabela ay unti-unting tinatanggap ng mga tauhan at ilang kaanak, si Armando naman ay parang lumalayo ng lumalayo. Hindi na niya halos kausapin ang kanyang ama, at kapag nagtatagpo sila ni Isabela ay malamig ang kanyang mga tingin. Isang gabi, nadatnan ni Elias si Armando sa bodega, nag-iisa at tila nagmamadaling nagbibilang ng pera. Napansin niyang may mga dokumento at resibo itong pinipirmahan na hindi pamilyar sa kanya. Sir Armando, maingat na sabi ni Elias, bakit po kayo nandito ng mag-isa? Hindi ba dapat nasa opisina kayo? Halos mabitawan ni Armando ang hawak na papel. Wala kang pakialam, Elias. Trabaho mo lang ay magbuhat at sumunod. Huwag mong pakialaman ang ginagawa ko. Tahimik na umalis si Elias, ngunit ramdam niyang may mali. Simula noon, napansin niyang may mga panindang nawawala at hindi nabibilang ng maayos. Maging si Don Ricardo ay nagtataka kung bakit bumabagsak ang kita ng ilang negosyo nila. Isang araw, ipinatawag ni Don Ricardo ang lahat ng tauhan at empleyado. May malaking problema tayo. Ayon sa talaan, malaki ang nalugi sa isa sa ating mga sangay at hindi ko matatanggap na may nanlilin lang sa akin. Nagkatinginan ng lahat at si Armando ay halatang kinakabahan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Elias. Don Ricardo,
May napansin po ako nitong mga nakaraang gabi. May mga papeles at resibo na pinipirmahan si Sir Armando na hindi dumadaan sa inyo. Hindi ko po ibig na makialam, pero sa palagay ko, may kinalaman po ito. Agad na napuno ng galit ang mukha ni Armando. Sinungaling ka, Elias. Inapaniwala mo ang papa ko sa mga kasinungalingan mo para ikaw ang magmukhang malinis. Ngunit lumabas ang ilang tauhan na handang magpatotoo. Sir, tama si Elias. Ilang beses naming nakitang naglalabas ng produkto si Sir Armando nang walang record. May mga truck na umaalis sa gabi. Nang marinig iyon, bumagsak ang balikat ni Don Ricardo. Armando, paano mo nagawa ito? Anak kita, pinagkatiwalaan kita, ngunit sinira mo ang tiwalang iyon. Hindi nakapagsalita si Armando. Halata sa kanyang mukha ang pagkatalo at kahihiyan. Ngunit sa halip na umamin, tinapunan niya ng masamang tingin si Elias. Ikaw ang dahilan nito. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi ako mawawalan ng halaga. Tumulo ang luha sa mga mata ni Don Ricardo. Hindi, Armando. Hindi si Elias ang dahilan. Ang sarili mong kasakiman at inggit ang nagdala sa iyo rito. Mula noon, itiniwalag muna ni Don Ricardo si Armando sa kumpanya. Hindi niya tuluyang itinakwil ang anak, ngunit pinili niyang parusahan ito upang matutong tumayo sa sarili. Samantala, lalong tumaas ang tingin niya kay Elias. Isang gabi, kinausap siya ni Don Ricardo ng masinsinan. Elias, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natuklasan ang kalokohang ginawa ng anak ko. Isa kang tapat na tao. Kung may mas pinagkakatiwalaan ako ngayon, ikaw iyon. Namula si Elias at napayo ko. Don Ricardo, ginagawa ko lang po ang tama. Hinding-hindi ko po kayang hayaan na masira ang pangalan ninyo at ng kumpanya. Samantala, si Isabela ay labis na nagpasalamat. Elias, hindi ko alam kung paano kita tatanawin ng utang na loob. Sa kabila ng lahat, pinotektahan mo ang papa ko at pati ako. Ngumiti si Elias bahagyang nahihiya. Isabela, hindi ko naman hahayaan na masaktan ka o ang pamilya mo. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Masaya ako na nakakatulong ako. Ngunit sa kabilang dako, si Armando ay lalong nadurog. Sa kanyang pag-isa, sinumpa niya ang pangalang Elias. Hindi pa tapos ito. Babawi ako at ipapakita kong ako lang ang karapat-dapat dito. Habang patuloy ang pagbagsak ni Armando, lalong lumalalim ang tiwala ng pamilya kay Elias. Ang dating kargador at simpleng empleyado ay naging sagisag ng katapatan at malasakit. At sa gitna ng lahat, ang relasyon niya kay Isabela ay unti-unti nang nagiging higit pa sa pagkakaibigan. Isang ugnayang hindi mapipigilan ng kahit anong galit o pagsubok na parating pa lamang. Matapos mabunyag ang mga kalokohang ginawa ni Armando at matanggal sa kumpanya, tuluyan siyang napahiya hindi lamang sa kanyang ama, kundi maging sa lahat ng empleyado at kaanak na nakakaalam ng pangyayari. Ang dati taas noon niyang paglalakad ay napalitan ng mga matang laging nakayuko, puno ng galit at pagkadismaya. Para kay Armando, hindi si Isabela ang tunay na dahilan ng kanyang pagbagsak, kundi si Elias, ang binatang mahirap na walang karapatang pumantay sa kanya. Sa kanyang silid na tinaguan ng dilim at alak, paulit-ulit niyang binibigkas sa sarili. Hindi pwedeng manapili siya rito. Hindi pwedeng maadaw ng isang hampas lupa, ang lahat ng dapat ay sa akin. Habang tumatagal, ang galit na iyon ay nagiging apoy na hindi niya na kayang patiin. Isang gabi, kinausap niya ang isang dating kaibigang sangkot sa ilegal na gawain. Kailangan kong mawala sa landas ang lalaking iyon. Wala akong pakialam kung paano. Ang mahalaga, mawala siya sa buhay naming pamilya. Ngunit habang pinaplano ni Armando ang kanyang paghihiganti, hindi alam ni Don Ricardo at Isabela na mas lumalapit na ang panganib sa kanila. Samantala, si Elias ay patuloy na nagtatrabaho ng tapat, walang kaalam-alam sa mga binabalak laban sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Elias ng mga paninda sa isa sa mga sangay ng kumpanya, dalawang lalaking hindi niya kilala ang biglang lumapit. "Ikaw ba si Elias?"
Tanom ng isa, malamig ang tono. Oo, bakit? Sagot ng binata. May halong pagtataka. Ngunit imbes na sumagot, agad siyang tinadyakan ng isa at nahulog sa mga kahon. Bago pa siya makabangon, muling sumuntok ang isa pa. Layuan mo si Isabela at si Don Ricardo. Wala kang lugar sa pamilya nila. Nagulat si Elias sa biglaang pag-atake. Ngunit sa kabila ng pananakit ay nagawa pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Pinilit niyang lumaban at nakatakbo palayo. Duguan, ngunit buo ang loob na alamin kung sino ang may pakana. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang dinalaw ni Isabela. Elias, anong nangyari sa'yo? Sigaw ng dalaga nang makita ang kanyang sugatang muka. Pinilit ngumiti ni Elias kahit masakit. Wala ito, Isabela. Siguro mga lasing lang na nagkagulo. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dalaga. Huwag mo akong lokohin. Alam kong may mas malalim na dahilan. Sino ang may kagagawan nito? Huminga ng malalim si Elias. Kung tama ang hinala ko, si Armando. Gusto niyang takutin ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako uurong. Hindi ko kayo pababayaan. Napaluha si Isabela at mahigpit na hinawakan ang kamay ng binata. Elias, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa akin. Kung ako ang dahilan ng lahat ng ito, mas mabuting lumayo na lang ako. Mariing umiling si Elias. Huwag mong sabihin yan. Kung lalayo ka, mas lalo lang silang magtatagumpay. Hindi ako papayag na saktan kanila o ang papa mo. Samantala, si Don Ricardo ay hindi na rin nakatiis. Nang malaman niya ang nangyari kay Elias, pinatawag niya si Armando. Armando, tama na. Kung patuloy kang magpapadala sa galit, wala kang patutunguhan. Elias ang naging tapat sa atin at wala kang karapatang saktan siya. Ngunit tumawa lamang si Armando, puno ng panlalait. Papa, bulag ka nga ba? Hindi mo ba nakikita? Pinapalitan ka na ng lalaking iyon? Siya ang gusto mong ipalit sa akin. Hindi, Armando, mariing sagot ng matanda. Walang papalit sa iyo bilang anak ko. Pero kailangan mong tanggapin na ikaw ang may pagkakamali. Hindi si Elias ang kaaway mo, kundi ang sarili mong kasakiman. Ngunit imbes na matauhan, lalong tumigas ang puso ni Armando. Sa kanyang isipan, isa lamang ang solusyon. Alisin si Elias sa landas, kahit anong kapalit. Mula noon, naging mapanganib ang bawat araw para kay Elias. May mga sandaling pakiramdam niya'y may sumusunod sa kanya. Kapag pauwi siya mula sa trabaho, may mga matang nakamasid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya natinag. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Elias at Isabela sa hardin ng mansyon, nagsalita ang binata. Isabela, anuman ang mangyari, tandaan mong hindi kita iiwan. Kung may darating mang panganib, haharapin ko yon. Mahigpit ang hawak ng dalaga sa kanyang braso. Elias, sana hindi na mangyari pa yon. Hindi ko kakayanin kung may masama sa iyong mangyari. Ngunit alam nilang pareho na ang laban ay hindi pa tapos. Ang galit ni Armando ay patuloy na nag-aalab at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang bagay, ang pagbagsak ni Elias. Kahit kapalit pa nito ang tuluyan pagkawasak ng kanilang pamilya. At sa ilalim ng dilim ng gabi, nanumpa si Armando. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapabagsak. Ngunit ang hindi niya alam, ang paghihiganting yon ay magdadala hindi lamang ng kapahamakan kay Elias, kundi maging sa kanya mismo. Sa mga sumunod na araw, lalong sumidi ang alitan sa pagitan nina Elias at Armando. Ang bawat pag-ikot ng oras ay tila nagiging pagkakataon upang lumalim ang bangayan at paghamon ng isa't isa. Para kay Elias, hindi niya hangad na magkaroon ng kaaway, lalo pat si Armando ay anak ng taong utang niya ang lahat. Ngunit sa bawat kilos at titig ng binata, malinaw na siya ang itinuturing na hadlang at kalaban. Isang hapon, nagkataong nagtagpo sila sa loob ng opisina ng kumpanya. Nasa loob si Elias upang iabot ang mga tala ng bodega nang biglang pumasok si Armando. Halos sumabog ang tensyon sa pagitan nila. Wala ka talagang hiya? Bungad agad ni Armando. Malamig ang boses.
Dahil sa'yo, nawala lahat ng tiwala ng papa sa akin. Ngayon ang pamangkinin ang lahat. Nagulat ang mga empleyadong nakarinig, ngunit agad na nagpaumanhin si Elias sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Armando, hindi ako nandito para agawin ang lugar mo. Ang gusto ko lang ay makatulong. Hindi ko hiling na ipagpalit ka. Ngunit hindi nakinig si Armando. Huwag kang magpanggap na mabait. Alam kong ginagamit mo si Isabela para mas lalo kang mapalapit sa pamilya namin. Ngunit tandaan mo, hindi kita kailanman tatanggapin. Saglit na natahimik si Elias bago sumagot. Kung iyon ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Pero sana, huwag mong ipagkait kay Isabela ang pagmamahal na dapat ay galing sa'yo bilang kapatid. Mas lalong nangingit-ngit si Armando at halos suntukin na sana si Elias kung hindi lamang sila pinigilan ng ilang tauhan. Mula noon, mas naging lantaran na ang kanyang gali. Samantala, si Isabela ay labis na nag-aalala. Sa tuwing makikita niyang nagtatama ang landas ng dalawa, tila nawawala ang kanyang paghinga. Elias, baka dapat umiwas ka muna. Pakiusap niya isang gabi habang nag-uusap sila sa hardin. Ayaw kong masaktan ka dahil sa akin. Ngumiti si Elias, pilit na pinapawi ang takot ng dalaga. Isabela, hindi ako aatras. Alam kong hindi madali, pero hindi rin tama na umiwas na lang ako. Kung susuko ako ngayon, paano pa tayo makakalaban sa mas malalaking unos na darating? Napayakap si Isabela, nanginginig ang kanyang boses. Kung ganun, pangako mo sa akin na hindi mo hahayaang lamunin ka ng galit. Huwag mong tapatan si Armando ng puot. Tumango si Elias. Pangako, hindi ako magpapadalas sa galit. Ngunit ipagtatanggol kita at si Don Ricardo, ano man ang mangyari. Habang nagpapatuloy ang tensyon, naramdaman ni Don Ricardo na kailangan niyang kumilos. Tinipon niya sina Elias, Isabela at Armando upang kausapin ng sabay-sabay. Armando, ani ng matanda, mabigat ang tinig. Anak, hindi ka ba napapagod? Sa halip na ayusin ang sarili mo, mas pinipili mong magalit kay Elias. Hindi siya ang kaaway mo. Kung patuloy mong paiiralin ang galit, ikaw lang ang matatalo. Ngunit matigas ang puso ni Armando. Papa, hindi mo ba nakikita? Pinapalitan mo na ako. Mas mahal mo na ang iba kaysa sakin. Napaiyak si Don Ricardo at mariing umiling. Mali ka anak, walang papalit sa'yo. Ngunit kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo. Hanggang hindi mo yon ginagawa, hindi ka makakabangon. Sa kabila ng mamasalita ng kanilang ama, nanatiling sarado ang puso ni Armando. Umalis siya sa silid ng walang pasabi, iniwan ang lahat sa gitna ng mabigat na katahimikan. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Elias na mas lumalala ang sitwasyon. Kinausap siya ni Isabela bago sila maghiwalay. Elias, natatakot ako. Pakiramdam ko may masamang balak si Armando. Hinaplos ni Elias ang pisngi ng dalaga. Huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Haharapin ko siya kung kinakailangan. Ngunit sa kabila ng matibay na paninindigan ni Elias, may kaba rin sa kanyang puso. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Armando. Ang kanilang alitan ay hindi lamang usapin ng pamilya o negosyo. Ito ay laban ng pagkatao, ng karapatan at ng pagmamahal. Agad siyang pinagtulungan. Sinuntok at sinipa, halos mawalan ng malay. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan ng husto, narinig niya ang tinig ni Armando mula sa dilim. Ngayon Elias, alam mo na ang pakiramdam ng mawalan. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Dapat kang mawala. Sa kabila ng sugat at hirap sa paghinga, nagawa pa ring magsalita ni Elias. Armando, hindi ko kailanmang inagaw ang pamilya mo. Ang totoo, gusto ko lang kayong magkasama, magkaayos. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, naglabas ng baril si Armando. Nanginginig ang kamay, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Kung mawawala ka, matatapos na lahat ng ito. Bago pa man mahila ang gatilyo, isang tinig ang sumigaw mula sa likuran. Armando, tama na! At habang patuloy na umiigting ang sigalot,
unti-unti na ring nagiging malinaw na ang darating na labanan ay hindi na maiiwasan. Ito'y magtatakda ng kanilang kinabukasan at magpapasya kung sino ang mananatili at sino ang tuluyang mawawala sa labanang ito ng dugo, tiwala at pag-ibig. Lumipas ang mga araw na puno ng tensyon at lalo lamang sumidhi ang galit ni Armando kay Elias. Para sa kanya, hindi sapat na siya ay nahiwalay sa kumpanya at nawalan ng tiwala ng ama. Ang pinakamasakit ay ang nakikita niyang lalong lumalapit si Isabela kay Elias. Bawat sulyap niya sa kanila, bawat ngiting ibinibigay ng kapatid sa binata ay parang sibat na bumabaon sa kanyang dibdib. Isang gabi, sa isang bar na madilim at puno ng usok, nakipagkita si Armando sa mga tauhan niyang dati ng sangkot sa ilegal na gawain. May alak sa kanyang kamay at galit sa kanyang tinig. Ayoko na ng paikot-ikot. Kung hindi natin aalisin si Elias, tuluyan na akong mawawala. Gusto kong mawala siya. Hindi ko na kayang tisin. Isa sa mga lalaki, si Rodel, ay nagtanong, "Sigurado ka ba, Armando? Kung may mangyari sa kanya at may makapansin, ikaw ang unang pagbibintangan. Wala akong pakialam." Sagot ni Armando, halos sumabog ang boses. "Mas gugustuhin ko nang mawala siya kaysa makita kong inaagaw niya lahat ng para sa akin." Habang siya'y nagbabalak ng masama, sina Elias at Isabela na may abala sa pag-aalaga kay Don Ricardo na unti-unting humihina ang katawan dahil sa edad. Isang gabi, habang pinapainom ni Elias ng gamot ang matanda, nagsalita ito, "Elias, anak, hindi ko man kadugo, pero ikaw ang naging tunay na sandigan ng aming pamilya. Kung sakali mang dumating ang oras ko, nais kong ikaw ang tumulong kay Isabela sa lahat ng bagay." Napayoo si Elias, labis ang paggalang at bigat ng damdamin. "Don Ricardo, hindi ko po kayo pababayaan. Ipinapangako ko po iyon." Ngunit sa likod ng mga pader ng mansyon, si Armando ay palihim na nagmamasid. Nakita niya ang eksenang iyon mula sa anino ng hagdanan at halos hindi na mapigilan ang kanyang puot. "Pati ang papa, mas mahal na siya kaysa sa akin. Hindi ko na kaya." Dumating ang gabi ng sukdulan. Habang pauwi si Elias mula sa bodega, bigla siyang hinarang ng dalawang lalaki sa madilim na eskinita. Napalingon silang lahat at nakita si Isabela, tumatakbo palapit, umiiyak. "Huwag mong gawin to! Wala kang mapapapunayan kung papatayin mo si Elias." Nagulat si Armando na yanig ng presensya ng kapatid. "Isabela, bakit lagi kanyang pinoprotektahan? Bakit siya ang pinipili mo?" Lumapit si Isabela at mariing hinawakan ang baril. "Hindi ako pumipili, Armando. Ikaw ang kapatid ko. Kahit anong nangyari, mahal kita. Pero mali ang ginagawa mo. Kung itutuloy mo ito, uluyan mo na akong mawawala sa iyo." Nanginginig si Armando at sa isang iglap, bumigay ang kanyang kamay at nahulog ang baril sa lupa. Umiyak siya ng malakas, bumagsak sa daan at tinakpan ang muka. "Wala na akong halaga. Wala na akong silbi." Lumapit si Elias, kahit sugatan, at inilagay ang kamay sa balikat ni Armando. "Mali ka. Hindi pa huli ang lahat. May lugar ka pa rin dito, pero kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo." Umiyak si Armando. Unang beses na nagpakita ng tunay na kahinaan sa harap nila. Sa sandaling iyon, natanto niyang hindi ang pagkamuhi ang magbabalik ng kanyang halaga, kundi ang pagtanggap at pagbabago. Pag-uwi nila sa mansyon, nagulat si Don Ricardo sa kanilang ayos. Si Elias ay sugatan, si Isabela ay umiyak, at si Armando ay tulala. Nang malaman ang nangyari, napaiyak ang matanda at niyakap si Armando. "Anak, hindi kita kailanmang itinakwil. Ikaw lamang ang naglayo sa sarili mo. Pero kung handa kang magbago, nandito ako." Tuluyang bumigay si Armando at humagulgol sa bisig ng ama. "Papatatawad, hindi ko na alam ang tama at mali, pero ayokong mawala kayo." Sa gabing iyon, nag-umpisang mabuo ang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang mahaba pa ang daan. Ang sugat na iniwan ng galit ay hindi agad naghihilom. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman nilang may posibilidad pa ng pagkakaisa. At si Elias, sa kabila ng lahat ng sakit na tinamo, ay napatitig lamang kay Isabela
Sa kanyang puso, isa lang ang malinaw. Handa siyang isugal ang lahat, buhay man o dangal, para lamang mapanatiling buo ang pamilyang minsang winasak ng kasinungalingan at galit. Lumipas ang ilang buwan mula sa gabing muntik nang mapahamak si Elias sa kamay ni Armando. Unti-unti nang naghilom ang mga sugat, hindi lamang sa katawan ni Elias, kundi lalo na sa puso ng buong pamilya. Sa kabila ng mabibigat na pangyayari, may bagong liwanag na sumilay sa kanilang lahat. Isang liwanag ng pag-asa, kapatawaran at bagong simula. Si Armando, matapos ang gabing iyon, ay kusang lumapit kay Don Ricardo upang aminin ang lahat ng kanyang kasalanan. "Papa, hindi ko na kayang itago. Matagal na akong nagkamali. Ang kasakiman at inggit ko ang nagdulot ng lahat ng gulo. Kung kaya niyo po akong patawarin, gagawin ko ang lahat para makabawi." Niyakap siya ni Don Ricardo. Umiyak. "Anak, matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga ngayon ay matuto ka at magsimula muli. Hindi huli ang lahat para sa iyo." Mula noon, ipinasya ni Armando na lisanin muna ang kumpanya at magtrabaho sa probinsya, kung saan matututo siyang magsimula mula sa ibaba. Mahirap para sa kanya ang pag-alis, ngunit alam niyang iyon ang tanging paraan para makilala ang sarili at maipakita ang kanyang pagbabago. Bago siya umalis, nilapitan niya si Elias. "Elias," mahinahon niyang sabi, "hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong kausapin mo. Pero nais kong humingi ng tawad. Sinaktan kita, sinubukan pa kitang alisin. Ngunit ikaw, sa kabila ng lahat, hindi ka gumanti." Ngumiti si Elias, bahagyang nahihiya. "Armando, matagal ko nang pinatawad. Hindi ko hinangad na maging kaaway ka. Sana, sa pagbabalik mo, dala mo na ang bagong ikaw." Nagkatitigan sila at sa unang pagkakataon, may bakas ng respeto at pagkilala sa mga mata ni Armando. "Salamat, Elias. Magbabalik ako at kapag nangyari iyon, hindi na bilang kaaway, kundi bilang kapatid." Samantala, si Isabela ay unti-unting natutong muling yakapin ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Don Ricardo. Bagamat may panamba pa rin, tinulungan siya ni Elias na maging matatag. Isang gabi, habang sila'y naglalakad sa tabing ilog kung saan minsang muntik nang magtapos ang lahat, nagsalita si Isabela. "Elias, naaalala mo ba ang gabing muntik na akong tumalon?" tanong niya, nakatanaw sa agos ng tubig. "Paano ko makakalimutan iyon?" sagot ng binata. "Kung hindi ko nasabi ang mga salita ko, baka wala ka na ngayon." Napangiti si Isabela, may luha sa kanyang mga mata. "Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ako dapat sumuko noon. Kasi may dahilan pala kung bakit ako iniligtas. Ikaw ang dahilan na iyon. Tinuruan mo akong muling maniwala sa buhay at higit sa lahat, sa pag-ibig." Inawakan ni Elias ang kanyang kamay, mahigpit ngunit puno ng pagmamahal. "Isabela, mula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat. Hindi man ako mayaman, hindi man ako makapantay sa iyo sa karangyaan, pero kaya kong ialay ang buong puso ko. Kung papayag ka, nais kong makasama ka sa lahat ng darating na taon." Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabela at ngumiti. "Oo, Elias, sa hirap at ginhawa, pipiliin kita. Dahil sa iyo, natagpuan ko hindi lamang ang sarili ko, kundi ang tunay na tahanan ng puso ko." Naging saksi ang buwan at mga bituin sa kanilang sumpahan. Mula noon, hindi na lamang sila magkaibigan o magkasangga sa laban, kundi magkasama na rin sa pagbuo ng kinabukasan. Habang patuloy ang kanilang pagmamahalan, si Don Ricardo ay naging mas panatag. Alam niyang sa piling ni Elias, ligtas at masaya si Isabela. Madalas niyang sabihin, "Anak, sa wakas, natagpuan mo na ang taong handang ipaglaban ka. At Elias, hindi kita tinitingnan bilang ibang tao. Isa ka ng tunay na bahagi ng pamilya ko." Lumipas ang mga taon at ang dating binatang mahirap na si Elias ay unti-unting umangat sa tulong ng sariling pagsisikap at tiwala ng pamilya ni Isabela. Hindi siya kailanman naging gahaman.
nanatili siyang mapagkumbaba at iyon ang lalong nagpatibay ng respeto sa kanya ng mga tao. Samantala, si Armando ay muling nagbalik mula sa probinsya. Hindi na siya ang dating mapagmataas at galit na kapatid. Natuto siyang magpakumbaba, magtrabaho ng marangal at tanggapin na hindi kayamanan ang tunay na sukatan ng halaga ng isang tao. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ni Isabela at ni Elias ng may ngiti at yakap. "Armando," sabi ni Elias, "maligayang pagbabalik. Tuwang-tuwa akong makita kang nagbago." Mumiti si Armando, may luha sa kanyang mga mata. "Salamat, Elias. Ngayon alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. At salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging parte pa rin ito." Sa huli, muling nabuo ang pamilya ni Don Ricardo. Sa kabila ng lahat ng sugat, galit, at trahedya, nanaig pa rin ang pag-ibig at kapatawaran. Si Isabela ay nakabalik hindi lamang sa tahanan ng kanyang ama, kundi sa piling ng lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Si Elias, ang binatang minsang walang-wala, ay natagpuan ang kayamanang higit pa sa ginto, ang pagmamahal at pamilya. At si Armando, ang dating puno ng inggit at galit, ay natutong tanggapin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, muling sumilay ang araw sa ibabaw ng kanilang mga buhay. Isang araw na puno ng bagong simula, bagong pag-asa at bagong pangarap. At sa bawat tibok ng puso ni Elias at Isabela, iisa lamang ang panalangin, na sana ang kanilang kwento ng pagmamahalan at pakikipaglaban ay magsilbing paalala na ang pag-ibig, gaano man kahirap ang pinagmulan, ay may kapangyarihang magpabago at magligtas.